Ang mini dam na ito ay bahagi ng New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project na isang 60-meter high Chinese-funded project sa Rizal at Quezon Province. Ito ay idinisenyo para maghatid ng 600 million na litro ng tubig kada araw sa Metro Manila sa taong 2026 at 2027. Kasama sa konstruksyon ang isang 27.7 km na tunnel na may humigit kumulang 24.8% ng dam ang pisikal na natapos noong huling bahagi ng 2024. Matatagpuan sa Ilog Kaliwa na sumasaklaw sa mga bahagi ng Tanay, Antipolo, Teresa sa Rizal at General Nakar at Infanta sa Quezon. Ang nasabing proyekto ay may layuning matapos sa huling bahagi ng 2026 at maagang operasyon sa unang bahagi ng 2027. Okay, so 7:02 ng umaga at nandito tayo ulit sa Antipolo, no, dito sa Barangay Cabading. Tapos andun ulit sa harapan natin yung arko ng Upper Marikina kasi dito natin uumpisahan yung ating lakwatsa papunta dun sa dam dito sa Antipolo City. Kaya tara, lakwatsa na. Okay, so pag nakita nyo tong arko ng Upper Marikina, tayo, kakaliwa tayo. Ito rin yung parehong daan na dinaanan ko papunta doon sa Mount Palo, no. Meron tayong vlog, lalagay ko na lang dyan sa taas, tignan nyo na lang. Ito palang dam na to na tinutukoy ko, matatagpuan yan sa Barangay Calawis, no. Tapos itong dam na to karugtong to nung yung dam sa Upper Wawa. Marami na ako nakitang mga vlog patungkol sa update doon sa Upper Wawa Dam, pero etong sa Barangay Calawis wala pa akong nakikita Tapos may iba pang may iba pang dam meron pa sa Daraitan sa pagkakaalam ko. Tapos meron din sa Santa Maria Laguna, yung papunta nung dating Infanta Art, kung tama ang pagkakatanda ko. Pero sa ngayon ito muna yung titignan natin, itong sa Barangay Calawis, kasi nung huling punta ko dito parang sobrang tagal na, 2 years ago yata napunta ako dito sa Barangay Calawis. Nag trail run kami doon sa sa Sitio Apia. Hinanap namin yung Pinaputukan Falls. Tapos nakita namin na ongoing nga yung pag-develop tsaka construction nitong nasabing dam na to. Kaya ngayon sa pagbabalik natin sa Sitio Apia sa Barangay Calawis, titignan natin kung operational na ba siya. Tapos yung isang part doon na kung may dali na ng tubig, kasi dati may isang part doon na para siyang pader, tapos parang hagdan-hagdan yung niya, itsura. Wala pang dali ng tubig. Ngayon titignan natin kung meron na. Tsaka hahanap din tayo ng tao na pwede natin siguro pagtanungan sa mga ilang impormasyon patungkol dun sa dam na yon. Ito na yung sementeryo, yung Heaven's Gate Memorial. Yan, lagpasan nyo to, diretso lang tayo. Okay, so 7:25 na ng umaga at nandito na tayo ngayon sa Calawis Road. Yan, binabaybay na natin to ngayon. Buti naman at yung sitwasyon ng daan dito medyo okay na. Kasi dati laging basa to Tapos bako-bako nung huling punta ko. Buti nga na semento na nila Nawala na yung mga lubak. Maganda na rin.
Pagbaba dito, meron ditong ilog sa right side natin. Maraming naliligo dito tsaka naglalaban ng mga lokal Ito siya. Ay, natuyo na. Lumiit na siya. Ito lumiit na. Dati itong buong area na to, yan lumiit na. Dati dito meron pa ditong malalim na part na pinagtatalunan ng mga lokal. Ngayon naging ganyan na Siguro gawa to ng mga nagdaang bagyo. Tapos lumiit na yung daloy ng tubig. Dito din Dati malawak to, as in talagang buong part na to tubig, tsaka dito din Ngayon lumiit na. Okay, diretso pa tayo. Ngayon naman approaching tayo nitong barangay proper, itong barangay Kalawis. Ito sa left side, nakikita natin dito yung kanilang barangay hall. Ayan, yung kanilang barangay hall. Tapos ito yung covered court. Tapos may daan dito sa kanan. Ito papunta naman to nung yan Campo General. Ayan, may vlog na rin tayo dyan, lalagay ko na lang dyan sa taas. Dito naman sa kanan, dito matatagpuan yung Mount Puro Nature Reserve. Ito yung resort. Ayan siya. Ayan yung parking nila. Ayan. Mount Puro Nature Reserve. Ang ganda dito. Ang lamig. 7:30 na. Pero ang lamig pa din. Ano sa jacket yung lamig. Grabe. Ito alam ko resort din dati ito Mountain House ba? Tama ba? May vlog ako niyan Dito rin pala dahan-dahan kayo. Kasi may mga naglalarong bata sa kalsada. Baka biglang tumawid, alam nyo na naglalaro sila, baka mabundol natin. Ito medyo matarik na rin dito. Ito yung Apia, Kalawis National High School. Wait lang, magpatay tayo ng traction control. Matarik to Ito yung kaliwa, papunta naman to nung mismong Mount Puro saka nung Balloon Falls, itong part na to. Okay, so let's go. May katarikan kasi to. Yan ang tarik hindi lang masyadong ma-justify ng camera natin. Pero matarik to. Nung dating nagbisikleta kami papunta dito, inahon namin to. Talagang ang unat, tapos lawit dila talaga. Hirapan ka talagang umahon dito. Grabe yung hila ng gravity sa lugar na to. Medyo lagpasan na natin yung ahon. Pero mayroon pang ahon din dito. Malaki na rin ipinagbago ng lugar. Dahil nga dumadaan dito yung mga dump truck Yan sa kaliwa natin medyo nadadamage na rin yung yung kalsada. Ito na yung sinasabi ko na matarik na part. Ayan, yung nasa harapan natin. Matarik din to Pero buti wala nang lumot. Kasi dati itong kalsada na to, dyan sa right side, napakadaming lumot. Madudulas ka talaga dito. Saka medyo umabante na rin yung mga halaman. Dati medyo atras pa yan. Ito na, may mga guard na dito. Yung kasing pakaliwa na yan, paahon din ng ng Mount Puro. Itong nasa kaliwa natin, ito yung Mount Puro. Ito rin naging mapulbos na. Pero nung pandemic, pakaganda ng kalsada na to, talagang sementado. Pero ngayon tignan nyo, ayan malubak tsaka mapulbos na din. Kaya dahan-dahan na lang tayo. Do kaya naman ng motor natin. Actually meron akong vlog ng buong kalsada na to nung sementado pa siya. Wow, ang ganda ng bundok sa harapan. Sana makakuha tayo ng magandang lugar para makapag-drone shot tayo. Pakalayo ng itsura niya. Yung mga 2021, 2022, ganun. Ngayon, ibang-iba na. Dapat pala nagbawas ako ng hangin sa gulong.
Ang tigas, tumatalbog ako. Oy, shucks, ito yung kalaban dito, yung ganyan mga truck. Maliit pa yan. Yung nakasabay kami dito talaga dati, ang laki. Talagang hinto kami. Ayun kapakaganda ng bundok. Medyo tinanghali na rin kasi tayo. Pero kung maaga-aga tayo, makakita nyo dito yung Sea of Clouds. Ayun, medyo natatanaw ko na yung dam. Yung parang pinaka-opisina. Ayan, dito medyo naging sementado na. Pero ganun pa rin. Marami na rin nagkalat ng mga bato saka buhangin. Ang ganda talaga ng bundok Isa sa mga bundok na yun yung Mount Tinapuin. Tapos yun yung madalas namin inaakyat kapag halimbawa gusto namin mag trail run ng ilang oras lang tapos balik na ulit sa Manila. Ayun Palawis Booster Station. Okay, Manila Water. Ayan, Manila Water para mag-operate sa Palawis Booster Station. Okay, may mga structure na din dito. Eto malaki-laki na rin yung mga structures na nandito. Ang alam ko, Sitio Apia dito sa kaliwa. Dito tayo sa kaliwa. Dito medyo may magandang view nitong area. Hanapin natin dito yung tulay. May tulay dito yung bagong gawa. Alimutan ko na kung saan yung tulay Dito check natin dito. Yung papunta kasi tayo ng Sitio Apia. Ito yata. Ito nga. Itong kaliwa. Ayan. Ito yung bagong gawang tulay. Kasi dati hanging bridge to. Ayun yung lumang hanging bridge. Ayun siya. Sa kaliwa. Ayun. Yan. Ayun na. Ayun na nga Andun na siya. Tapos ito yung daan sa gilid. Ayun yung sinasabi ko na parang pader na may daloy ng tubig dati. Ito. May nakita akong post sa Facebook na itong pader na yan. Mayroon siya dating daloy ng tubig. Ngayon wala. Ayun yung lumang tulay. Boss, magandang umaga. Boss, operational na po ba itong booster? 2003. Ay, hindi. 23. At 2023 po. Okay. Pero hindi po siya totally dam, no? Parang booster lang po. Wear lang po tawag yan. Ano po? Wear. Where? Wear siya. Para siyang, ang ginagawa niya lang, para tumaas lang ng konti yung level ng tubig. Kasi kapag nito Manila Water, Opo. doon sila kumukuha ng tubig. Okay. Ito po yung karugtong ng Upper Wawa, no? Oo. No? Doon po. Balang daloy niya, sir, papunta dito. Oo. O dito siya manggagaling pag ganun? Pag ganito po. Pag ganun, ang labas naman niya papuntang? May karugtong din pong ilog. Maraming ilog na kabit-kabit. Tapos sir, di ba sa likod nito yung mga falls na no? Yung ibang mga falls, no? Meron dito yung magandang Manadlam. Manadlam dito paikot, ganun. Okay. So hindi pala siya totally dam. Parang enhancer lang siya ng tubig, ganun po. Ano siya yung para siyang mini dam. Mini dam lang. Pero ba't ngayon po wala po siyang daloy ng tubig? Pinag-ano sila kasi mababa yung supply ng tubig. Kaya nagpatay sila kaya nawawala ng tubig to. Okay. Sila po yung nagkokotol ng papadaloy dito. Gusto nila magpataas, sasara nila yan, mawawala ng supply to. Okay po. Tapos yan halimbawa sir, kapag mga panahon ng bagyo, bubuksan naman nila para dumaloy dito. Para hindi naman umapaw. Yung level na di ba may mataas, Opo. mababa. Hanggang doon lang yung niyan. Pag yan yung pinaka-maximum na niya. Okay. Mababa na yun. Oo sir. Wala na silang control dyan. Ayun sa likod ng puno. Yung nakaganon na. Paano yan sir, kapag umapaw, pag mataas na bubuksan, wala siyang overflowing system? Yun na yung overflow niya kasi hindi naman talaga siya mataas Basta lumakas na yung tubig, kusan tatapon. Okay. At least hindi pala siya yung tulad ng ibang dam sir na pag malakas yung bukas ng tubig. Okay.
At least daan-daan lang po pala ang daloy ano. Ano pa pangalan niyo, sir? Anuel. Anuel. Sir, okay lang sinama kita sa video ko. Oh, sige. Sa vlog, sige. Salamat po. Ayun, so may linaw na. Hindi pala siya totally dam, parang nagko-control lang siya ng ano. Tapos ang bagsak nito, sir, sa ano, 'di ba? Yung ilog na galing po ng Paglitaw. Ano, may tanga po yung ilog na yun. Oo nga, no. Yung ilog doon na ano, may tulay din sa doon na ano rin dito. Ayun, galing po ng Paglitaw. Apo, okay. Ayun. Sige, sir, maraming salamat po. Ayun, so nakikita nyo ngayon, ito yung sitwasyon ng ilog nila. Bato-bato, tapos medyo wala nang tubig dahil nakokontrol na nitong ano area na to. Marang mini dam nila, no. Ayan, ang galing. Tapos ito yung ano, lumang tulay na hindi na pwedeng daanan ngayon kasi ano na yan, sira-sira na yan. Medyo marupok na rin. Pero dati dyan dumadaan yung mga motor, mga bike, mga tao pagtatawid ng Sitio Apia. Pero ngayon ito malinis na yung ano, at saka konkreto na yung kanilang tulay dito. At least mas marami ng ano makakadaan. Ito ngayon yung ano, sitwasyon ng kanilang ilog dito, no. Naka-steady lang yung tubig. Hindi tulad dati na umaagos talaga nung wala pa yung ano, mini dam dito sa Calawis. Ngayon, didiretso pa tayo. Tapos meron doon mga kabahayan dito. Magpapaalam na lang tayo kung pwede tayong ano, dumaan sa bakuran nila. Ayan, may sumama sa atin na ano, na bata na taga dito. Sasamahan daw niya tayo hanggang dun sa may mini dam. Dati itong area na to mababa lang to, tapos sa gilid banda dito meron siyang mga ano, buhangin, pero ngayon tinambakan na. Ayan, medyo umangat na, no. Hanggang dito lang daw yung ano, yung area na pwede nating lapitan, no. So ito na yung pinakamalapit kasi may nakalagay na dito na ano, na harang. Ito, meron na siyang ribbon, nakalagay caution. Ayan, oh, nakalagay doon na danger, absolutely no swimming at anytime, kasi nga baka mamaya lumakas yung agos. Ayan, hanggang dito na lang tayo, hindi tayo pwede lumapit. Babay naman natin ngayon itong gilid ng ilog, no, yung medyo malapit dun sa mini dam. Ayun, oh, tanaw na tanaw mo mula dito yung ano, yung mini dam. Pero syempre kung mapapansin niyo sa ano, sa harapan natin, ayan, oh, merong mga nakasabit. Ayan, so ibig sabihin hanggang dito lang talaga, no. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan, no. Hindi daw tayo pwedeng pumasok sa perimeter ng ano, mini dam, sabi nung guard ni Sir Jeff Sonyo, nakausap ko. Yan, bawal daw. Hanggang dito lang talaga, kahit yung mga lokal pinagbabawalan sila lumapit. Hanggang dito lang sa may mga ribbon na yan, para na rin sa kaligtasan ng lahat ng pupunta sa lugar na to. Ito namang ano, yung bundok na nasa harapan natin. Ito yung Mount Puro na dati na naming inakyat. May magandang spot din sa taas kasi meron diyang kubo, para siyang ano, watchtower. Minsan babalikan din natin yan. Yung nakita pala natin kanina sa taas na may nilad, ang sabi nung guard na nakausap ko, yung tubig daw dito ay ibinabato din papunta doon. Tapos yung may nilad daw magbabato sa Metro Manila ng supply ng tubig. Galing, no? Nabanggit din ng guard kanina nakausap ko, ito raw parang naging parang secondary, parang ganun yung dating niya. Tapos ang main dam na daw na itinayo dito ay yung sa Upper Wawa Dam.
Ito palang daan na nasa harapan natin. Ito yung papunta sa mismong sitio ng Sitio Apia, no? Tapos kung halimbawang matibay-tibay kayo sa takbuhan o kaya sa lakaran, pwede nyong diretsuhin yan. Tapos lalabas na kayo dyan ng Montalban sa Wawa, no? Ang tinatawag naming mga biker yan, Malasia Loop. Papasok ka ng Montalban, ang labas mo Buso-Buso, Antipolo. Ngayon pwede mo ring i-traverse yan, Antipolo, Buso-Buso, palabas ka ng Montalban. Isa yan sa pinakamahirap na loop ng mga bikers, yung tinatawag na Malasia Loop. Nandito na ulit tayo sa Barangay Cabading dito sa Antipolo City. Kaya dito na natin tatapusin yung video ng lakwatsa natin doon sa isang parte ng Kaliwa Dam na matatagpuan sa Barangay Calawis, Antipolo City. Kaya hanggang dito na lang, at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!